Dong Aratilis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ayon po kay Marcoleta, siya po ang kinakaso po sa kanya ay hindi pasok sa plunder. At ito raw po ay ibabasura lamang ng korte. Yan po ay maliwanag na sinabi ni Senator Marcoleta na pilit lang, no? Sabi niya nga, gawa-gawa ang kinakaso sa kanya. Pag-usapan din po natin, ito pong sinabi ni BBM na ang hindi raw po totoo yung bintang ng Iglesia ni Cristo na mayroong selective justice na ginagawa itong ating gobyerno, no? At hindi rin po totoo, o ang sabi niya po ay nakakalam. Nakita niyo yung ano. Nakakalat yung aking hugasan. Hayaan nyo na. At saka po yung sinasabi niya po na mag-ingat daw yung Iglesia ni Cristo sa mga infiltrators. Alam po ninyo, nakakatuwa kasi nagbalik po sa aking alaala. Yan po madalas yung sinasabi nung tatay niya, no? Yung mag-ingat kayo sa infiltrators sa mga rally. Baka may mga nanggugulo daw, may mga infiltrators na nanggugulo. Nung araw, nung ako po ay nakikinig lang sa radyo, pag naririnig ko po yung mga salitang, may infiltrators, may mga manggugulo. Kaya magulo yung rally dahil parang gano'n, no, yung inaano po nila, kinikintal po sa isip ng mga nakikinig. Kasi islang po, media lang po eh. Kontrolado po nila yung media. Yung pagkakaiba lang po ng pagkontrol sa media nung tatay ni Marcos at saka ni BBM. Ito po, mukhang malaya yung media natin kasi pag-aari pa rin ng mga oligarko. Eh. Noon kasi, yung mga media, inano lang po yung pinasara ni Marcos nung nagbukas po yung mga media, kontrolado na po ng gobyerno, di ba? Gobyerno po nagpapatakbo ng media. Kaya po sa matagal na panahon, ganun po yung media, no? Lagi ko po naririnig yan. Ngayon ko na lang uli narinig. Yung mga matatandang tao, o hindi, yung mga datihang tao, yung mga experience na katulad natin. Marami rito mga eksperyensyadong tao katulad po natin. Naririnig natin yan nung panahon ng tatay, di ba? Mag-ingat sa infiltrator sa mga rally. Kasi parang manggugulo eh. Di ba? Ang infiltrators po kasi, ang meaning po nila na infiltrators sa rally, yan po yung mga hindi nyo kasama, hindi kasama yung rally per se, dahil nakalagay po sa konstitusyon yan, legal, ay legal po, hindi pwedeng pigilan, no? Lalo na may mga freedom park tayo. Ngayon, mag-ingat daw po kayo sa mga infiltrator. Ano po yung ibig sabihin nila na infiltrator? Mga manggugulo. Hindi na po uso yan. Pati po yung salitang infiltrator, hindi na po uso sa mga rally yan. Alam po more or less ng mga tao sa rally, more or less, alam po nila kung sino yung totoong kalahok at sino yung manggugulo lang. Di ba? Wala na, naku po, napakahirap po ng mga, parang ang sinasabi nyo po, kasi, uto-uto yung mga Iglesia ni Cristo na umaate na rally. Eto po tatapating ko na kayo. Hindi naman, ewan ko lang kung, hindi kasi ko Iglesia eh. Hindi ko po alam kung yan pong pagpunta dyan nila ay inuutos sa kanila o kusang loob nila, nanawagan lang po yung mga Iglesia ni Cristo at kusang loob. Pero wag nyo pong ipagpalagay na mga uto-uto yung mga Iglesia ni Cristo. No? Halos karamihan po, siguro 95% ng mga umating dyan, galit po sa inyo, Mr. President. Magtapatan na po tayo. Hindi po nila kinakailangan na may mag-uudyok sa kanila. No? Hindi po nila kinakailangan na udyokan sila para magalit sa inyo. Yung kasi yung ang gusto niyo po bang palabasin, Mr. President? Nagpunta sila diyan dahil mahal na mahal kayo? Ha? At pag pumunta sila diyan, merong mga infiltrators, Gusto niyo ba
Laos na pong ano yan, yung panahon pa ng tatay niyo yung ginagamit yung salitang infiltrator eh. Yung salitang infiltrator, hindi na po uso yan ngayon. Ibig niyo sabihin, Mr. President, nung pumunta sila dyan, yung mga rallyista pupunta dyan, tuwan-tuwa sila sa inyo. Tapos dahil sa infiltrator na nag-udyok ng magalit sila magagalit sila bigla. Ang katotohanan, Mr. President, kung meron man napilitan na 5%, 95%, 95% po niyan ay galit sa inyo. Anong hindi po nila kinakailangan ng infiltrator? Oh. Kasi mag-ingat daw po sa infiltrator na ang layunin ay pabagsakin ng gobyerno. Kung sila lang po ang masusunod. Mr. President naman, naglolokohan pa ba tayo? Ibig nyo sabihin, Mr. President, tuwang-tuwa sa inyo yung mga nagrarally dyan? Masayang-masaya sila na nagpupunta dyan. Masayang-masaya sa gobyerno at dyan lang po sila namulat na naudyukan sila. Yun po yung sinasabi nyo. Alam niyo po, yung mga nagtatanong po kung pupunta ba ako sa... Yun talaga plano ko. Dapat kaninang umaga pa. Kaya lang po talagang ako po ay hinatak ng aking katawang lupa para mahimlay dito na napakahabang panahon. Alam nyo, kaya pipilitin po natin na dumaan po dyan maya-maya. Kasi po pinahinga ko lang po. 2 araw po tayong pagod eh. Okay. Ang point ko lang, Mr. President, hindi po uto-uto ang mga Iglesia ni Cristo members. Lalo na po yung mga DDS na pumupunta riyan. So, mga Duterte supporters na nariyan. Talagang po pumunta po sila sa EDSA ng 2 araw dahil gusto po nila, hindi lang po yung makakuha po ng katarungan si Senator Marcoleta. Sa totoo po, Mr. President, yung iniisip nyo po na binibintang nyo sa infiltrator, yun po ang gusto ng mga umatin. Kung may pagkakataon lang po, kung yung boses po nila ay ang mananaig, mas marami pong may gusto na sana iba na lang ang namuno ngayon. Sising-sisi po sila, Mr. President. Alam po natin na yung Iglesia ni Cristo ay isa po sa mga sumuporta kay BBM Sara. Di ba? Tama ba? Baka mali ako. KOJC at iba't ibang mga, yung may mga solid votes. Alam po nila yan at sising-sisi po sila. Okay. Thank you very much muna kay Jennifer Legasiao, Ligwoshu. I asked my Iglesia ni Cristo Gardener na mag-donate ako sa kanila kasi di man ako kasapi nila pero para sa bayan, may alaga kasi ko na may sakit. We are one. Tangayan si BBM. Alam niyo po, ma'am, salamat po sa 250 pesos na pangkape. Alam mo, Mr. President, parang ang gusto mong palabasin na infiltrator. Sila ay nagpunta ron at wala silang kamalay-malay. Ganito po kasi yung gusto nilang palabasin eh. Ang pinunta nila doon, susuportahan nila si Marcoleta, pero may mag-uudyok sa kanila na magalit sa BBM administration. Kalokohan po yun. Malamang, kung hindi man 100% ng dumalo dyan ay galit po sa inyo. Malamang 98%. Yung 2% napilitan lang. Pero 100% po tinitiyak ko galit sa inyo, Mr. President. Huwag niyo sabihin na infiltrator. Sila po, kahit naman po sino yung mga nakikita niyo po nagagalit, no?
nagagalit po yung mga tao diyan. Nakaramihan po ay Iglesia ni Cristo. Katulad yung mga pag yung pinipigilan sila. Merong ako napanood na video na sinasabi talaga ng mga miyembro na sinusuportahan yung presidente ay ngagba. Tapos may sumigaw pa. Sino ba hindi naniniwala? Hindi po yan, ganyan po yung mga infiltrator. Yung mga sinasabi nyo po na gusto kayong pabagsakin, hindi po ganyan magsalita. Ito po mga simple lang po. Alam nyo ng mga tono nila mga tono pa lang, mga tonong makabayan na. Hindi po ganun. Huwag nyo pong baliktarin. Ang totoo po, yung sinasabi nyong mga magugulo pag nagrarally, kakampi nyo po. Hindi po kayo binabanatan. Kakampi nyo na yung mga magugulo kung magrally. Kakampi nyo na yung mga nagrarally, ibagsak ang sinisigaw. Hindi po itong mga Iglesia ni Cristo, hindi po itong mga Duterte supporters. Yung mga kakampi nyo ngayon, yan po yung mahilig sumigaw ng ibagsak pag nagrarally. Yan po yung pag nagrally, pag dumaan po sa mga pangunahing lansangan, yan po yung mag-iiwan ng mga spray paint pala. Spray paint na ibagsak ang inyong pamahalaan. Kaso wala na tayong nakikitang ganun, di ba? Wala na tayong nakikitang napansin nyo po ba? Dati po, ganito po yung nakalagay, di ba? Pag nag-spray paint po sila. Mula noong araw, panahon ni Marcos Sr., ibagsak ang diktadoryang US Marcos. Tapos, ibagsak diktadoryang US Cory. Ibagsak diktadoryang US Ramos. Ibagsak diktadoryang US. Hanggang makarating hindi nila masabing diktadorya US US Duterte kasi sabi nila pro-China si Duterte. Di ba? Wala nun. Kasi walang rally na nung panahon ni Duterte. Meron pong rally pero onti lang. Hindi po katulad ngayon. Alam nyo po, yan pong dumadami. Ito pong sinasabihan po ninyo. Ito po yung grupo na hindi po sanay mag-rally. Yang Iglesia po ni Cristo, ang katotohanan po, hindi po pala rally yan. No? Punong-puno na lang talaga. Kaya nga po yung mga Iglesia ni Cristo, priority po. Chismis lang to. Priority po yan sa hiring. Kasi hindi po pala angal yung mga yan. Hindi po pala rally. Hindi po. Ngayon na lang po talaga sila na, alam niyo yun, yung punong-puno na yung sa loob. Kasi hustisya, tama. Hustisya po yung sinisigaw nila. Saan ka nakakita? Na si Marcoleta na yung naghabol. Si Marcoleta po ang pangunahing naghabol sa mga magnanakaw. Wala kayong napapakulong na magnanakaw. Si Marcoleta ipapakulong ninyo? Sa totoo po, ako, hindi ko alam kung chismis to o totoo. Alimbawa po, pag hiring sa SM, priority mga Iglesia ni Cristo dahil hindi mahilig mag-rally, hindi mahilig mag-protesta, hindi mahilig sumuway sa hindi sila mahilig sumuway sa sa mga patakaran. Ugali po nilang palasunod. Tapos sasabihin nyo, mauudyokan sila ng mga infiltrator. Kalokohan po yan. Dati na silang nagpunta sila dyan. Nagpunta po sila sa rally. Dahil galit sila. Galit sila sa ginagawa ninyo kay Marcoleta. Si Marcoleta ay kaanib nila. Ano yung meaning ng We Are One? Pag sinaktan nyo ang isang bahagi nila, masasaktan ng lahat.
Nasasaktan po sila. Sinuportahan po nila si Marcoleta dahil yung layunin, ayon po sa tagapagsalita ng INC, ang layunin po ni Marcoleta na hanapin, papanagutin ang mga magnanakaw, lalong-lalo na sa flood control, ay pareho po ng layunin ng Iglesia ni Cristo. Tapos sasabihin nyo, mag-ingat kayo sa infiltrator. Kung magagalit po itong kung nagagalit po yung mga nagrarally, nagagalit po sila dahil nananatili kayong bingi. Pangatlong araw na ng rally ngayon. Mukhang wala talaga kayong balak. Panay ang announcement pa rin ninyo. Natuloy ang kaso. Ni Marcoleta. Hindi kayo nakikinig sa mensahe ng ipinaglalaban nila. Akala nyo ba palaangal yan mga INC? Hindi po. Hindi sila katulad ng mga grupo ng kakampi nyo ngayon. Na maya't maya, konting lang, kala mo mga panay-palpak naman. Ang daming kapalpakan ng... Kaya pare-pareho kayo, nagsama-sama kayo eh. Wala raw selective justice. Wala palang selective justice. Ginawa po ninyo yan kay BP Sara, inulit nyo kay Marcoleta. Ano yung ibig natin sabihin? Ito, sa mahabang pagkakataon, inuulit-ulit ko po to. Bakit po selective justice? Bakit selective justice ang sinisigaw ng Iglesia ni Cristo? At yan din po yung sinisigaw na, ngayon ko lang na-realize, yan pala tawag sa inaangal namin kay BP Sara. Kay BP Sara, sangkatutak po ang may confidential fund. Lahat po ng mayor may confidential fund. Ilan ang mayor sa buong Pilipinas? Lahat po ng mga AFP, yung AFP po, yung NBI, lahat po ng mga kapulisan, pati po si BBM may confidential fund. Akalain ninyo, confidential fund lang ni BP Sara yung binulatlat para makasuhan siya? Selective. Dapat namili man lang din ng isang mayor para tignan nyo si confidential fund. Yung tinitignan na confidential fund kay BP Sara pa rin nung mayor siya. Paano kayo hindi pagbibintangan na selective justice? Namimili lang naman talaga kayo. Ngayon, alam niyo yung kinakasuhan niyo si Marcoleta dahil may nag-donate sa kanya, campaign donation? Lahat ng politiko na tumakbo may campaign donation. Putang, bakit isa lang ang kakasuhan ninyo ng plunder? Sabi po ni Marcoleta, teka lang, ayusin ko lang muna yung ating maglagay lang muna ako ng ads. Para namang masayahan si Badong. Hindi po pasok yan sa plunder law. Yung binibintang nyo kay Marcoleta, hindi po papasok yan sa plunder. Ito po sinabi ni Marcoleta sa kanyang speech kagabi. Ginawa po nilang politika ang lahat ng ito. Ang asunto po na isinampa sa akin ay nagsasaysay ng kwarta. Pero hindi nagbabanggit ng korupsyon. Nagsasaysay ng halaga. Ngunit hindi binabanggit na ill-gotten wealth. So hindi po porket may pera na pumasok kay Senator Marcoleta, yan po ay plunder na. Dalawa po ang sinabi niya rito.
para ka makasuhan ng plunder, no? Dapat may corruption. May ninakaw kang pera. Puta, paano makakasuhan yung tao? Wala naman siya ninakaw na pera. Ikalawa, sa plunder. Yung ninakaw pong pera, pera po ng taong bayan. Halimbawa po ng mga pagnanakaw ng korupsyon. Budget po sa flood control. Budget sa flood control. Imbis na ipagawa mo ng flood control project, ninakaw mo. Corruption. Pag lumagpas po ng 50 million, plunder. Tanong, meron po bang ninakaw si Senator Marcoleta na pera ng taong bayan? Anong pong budget ang ninakaw niya po, binulsa niya? Wala. Ay, ano yung 75 million? Yan yung sinasabi niyang may halaga, pero walang, ikalawa po, ang factor muna. Dalawa po di ba? Una, ito po ay pera ng taong bayan. Binulsa mo. Tanong, may pera ba ng taong bayan na binulsa si Marcoleta? Halimbawa po ng pera ng taong bayan na binulsa mo. Pera ng taong bayan, papagawa ng flood control, hindi kayo gumawa, binulsa mo. Yun po, corruption, less than 50 million. Plunder, mahigit 50 million. So, plunder po dahil mahigit 50 million. Trillion po ang binulsa ng mga hinayupak na yan. Okay. O kaya, pinaghati-hatian nyo. 35% sa'yo, senator. 30% sa'yo, congressman. O kaya, yung mga palyadong flood control pa rin. Palyado, ang kahulugan po ng palyado, nagbawas kayo ng mga semento. Walang bakal, katulad po ng mga pinakita noon. Nagtataka po ako, bakit walang halos nakakasuhan? Ako, suggestion ko po sa ombudsman. Total, kita nyo po kung gaano kapeke itong gobyerno na to sa kunwa-kunwari lang. Nagtayo ng ICI. Ano po pangunahing layunin ng ICI? Mag-imbestiga sa flood control. Wala pa pong 1 taon, binuwag na yung ICI. May nahita ba tayo? May natuklasan po ba na magnanakaw dyan? May napakasuhan ba? Nakasuhan ba yung ICI? Wala. Okay. So, dalawa po. Una, yung ninakaw mo yung pera ng taong bayan. Ikalawa po, nagpayaman ka mula po sa illegal na pera. Binibigyan ka ng pera galing sa illegal. At ikaw ay naka-acquire ng ill-gotten wealth. Ill-gotten. Dahil galing sa nakaw. Galing sa illegal na paraan. Katulad nung kay Erap na galing sa wedding. Yun po binibintang kay Erap. Kaya plunder May ill-gotten wealth siya galing sa wedding. Hindi po pera ng pera sa budget yung ninakaw yung supposedly yung bintang kay Erap Estrada. Kasi sasabihin nyo, kay Erap naman hindi naman na pera ng taong bayan yan, bakit nasampahan ng kaso? Yun po yun kasi galing po sa illegal at ikaw ay nagpayaman, ill-gotten wealth na mula sa illegal na paraan. Illegal po ang wedding noon. Ngayon, ang tanong, meron po ba niyan si Senator Marcoleta? Maski sila yung nagbibintang. Ano po ang binibintang nila? Sasampahan namin ng kasong murder. Murder. sorry po. Hindi po murder. Bura. Sasampahan po namin ng kasong plunder si Senator Marcoleta. Dahil siya po ay binigyan ng 75 million na
campaign fund, campaign contribution. Campaign contribution. Oh. Pero hindi niya po idiniklara sa kanyang sose. Tignan niyo po yan po ang kompleto. Hindi po natin kinakat. Yan po ang kompleto. Hindi po ako nagsisinungaling. Pero may paliwanag po dyan Tandaan po ninyo. Nagkausap kami ni Senator Marcoleta, di ba? Pinatawag niya ako. Yan po yung unang paliwanag niya. Kauupo pa lang namin. Alam mo yung plunder na yan. Yan kagad ang binanat niya sa akin. Pinaliwanag niya. Siyempre, hindi naman tayo abogado. Mamaya po, iisa-isayin natin yan para mas kayo po, pag nakipagdiskusyon, malinaw na maliwanag. Malinaw pa sa maliwanag. So, ibig sabihin, wala pong galing sa nakaw, wala pong pera ng taong bayan na involved dito sa 75 million. Ito po ay bigay sa kanya ng mga kaibigan niya. Dahil, kahit alam ng mga kaibigan niya, alam niyo sabi ni Senator Marcoleta sa amin, at that time, ang rating niya nasa 25 yata, hindi pa siya pumapasok sa top 20. So malayo po siya sa pagkapanalo. Pero dahil kaibigan niya itong mga to at siya po ay wala na, siya, alam nila na tatakbo pa rin siya kahit na mababa ang rating. Bilang kaibigan, hindi po to yung bribery na nagre-regalo sa'yo dahil mayroong kapalit na hinihintay. Kasi po, kung gusto nila magregalo na may kapalit na hinihintay, ang re-regaluhan po nila yung mga nasa top 10, nasa top 15. Dahil siguradong papasok Sino ba mga top 10, no? Kaya malamang yung mga yan, yung mga nagtatanggol na mga nasa top 15. Malamang yan yung maraming tumanggap na mga regalo. Si Marcoleta, out of pakikipagkaibigan ang bigay sa kanya. Kahit alam nila na baka hindi ka naman mananalo, pero dahil kaibigan ka namin, para ipakita namin yung tunay naming pakikipagkaibigan sa iyo. Hindi dahil para may kapalit. Isa pa po, ano ba kalagayan ni Senator Marcoleta noong time na yan? Bakit siya ang hihingian ng pabor? Hindi po ba? Si Marcoleta po ay tinuring ng kaaway ng pamahalaan noon pa. Congressman pa lang siya. Dahil po siya lang po ang nagtatanggol kay BP Sara noon sa Congress. Alam nyo, sa totoo lang, ewan ko kung karapat dapat ko tong sabihin sa inyo o hindi. Alam nyo, mas malapit pa raw si Marcoleta noon kay Romualdez kaysa kay BP Sara. Kaya po niya pinagtatanggol si BP Sara. Kaya po niya pinagtatanggol si BP Sara kasi pareho sila ng pananaw. Ano yung pareho sila? Dapat nakita niya kasi na inuusig si BP Sara yung una siyang sinabihan ng pusit, 'di ba? Saan 'yan? Budget hearing. Nakita ni Marcoleta mali yung ginagawa ng mga kasama niyang congressman. Kaya niya pinagtatanggol si BP Sara. Bakit mali? Kung 2025 yung budget, dapat yung 2025 yung pag-uusapan, yung inihahain niyang budget. Hindi yung 2022 pa ang gusto nilang kalkalin. Dahil gusto nilang siraan si BP Sara. Maling-mali. Yun yung ayaw ni Marcoleta. Maalam sa batas si Marcoleta. Ayaw niya nung lumalayo sila sa batas. O lumalayo na ako, ibalik natin. Ang point lang dito, sa dalawang katangian po, yung katangian po ng plunder, na ito ay dapat pera ng taong bayan, ninanakaw mo, wala po dun. Ikalawa, ito ay galing sa
yung paglikha ng pera na to ay illegal, ill-gotten. Galing po sa masama. Hindi naman po galing sa masama yan. Binigay yan ng kanyang mga kaibigan. Oh. So eto po, labas. Labas po sa ang kinaso sa kanya sa katangian ng plunder. Kaya sabi ni Senator kaya lang, dahil plunder, non-bailable. Oh, at yung lagi po nating kinakatwiran. Ano po yung lagi nating kinakatwiran? Ito po, ano ba yung lagi nating kinakatwiran? Ayon, yung pag election offense po, pag ang nirereklamo nyo tungkol sa campaign fund, may kinalaman sa kampanya, may kinalaman sa eleksyon, dapat COMELEC. Okay, may isa pa akong nakalimutan. Nakalimutan ko talaga. Ano na ba yung sasabihin ko? Sige, maalala ko yan mamaya. Dapat COMELEC po nagpapasya niyan kasi election offense yan eh. Ang sinasabi naman nila, may nag-donate ng campaign fund kay Marcoleta, hindi niya diniklara sa kanyang sose. So dapat, ang magpapasya nun, kung illegal yun, COMELEC. Sinampahan na nila si Marcoleta sa COMELEC eh. Ang purpose nila nun para ma-disqualify siya eh, di ba? Oh. Sabi ng COMELEC, walang nilalabag na batas si Marcoleta. Paano nangyari na yung same na kaso ay uulitin nyo, iba na lang yung tawag nyo? Dati election offense siya. Nung napawalang sala siya, sabi ng COMELEC, walang ginawang kasalanan, walang nilabag na batas si Marcoleta. Ayon sa COMELEC. Bakit po? Kasi meron ng ganyan na kaso si Chis Escudero. Nauna na lang pinawalang sala si Chis Escudero. Oh. Alangan naman sabihin nila na walang sala si Chis Escudero kasi may nag-donate din kay Chis Escudero, di ba? Alangan naman walang sala si Chis Escudero tapos si Marcoleta meron. Walang nilalabag na batas si Marcoleta. Paanong mauulit yung same na kaso, iba na tawag, plunder na? Sabi nila, eto ang mga sinasabi, di ba? Ang laging sinasabi, si Marcoleta nagpahamak sa kanya eh. Siya nagbigay ng ebidensya. Yun na nga eh. Hindi nyo ba naiisip yun? Paanong sa talino sa batas ni Marcoleta, kung gumawa siya kung totoong siya ay magnanakaw, bakit niya bibigyan ng kung sa tingin ni Marcoleta ito ay mali yung ginawa niya, bakit niya bibigyan ng ebidensya yung mga galit na galit sa kanya? Bakit nga galit na galit kay Marcoleta? Simple lang po. Kaya galit na galit si Marcoleta ay kay Marcoleta yung mga galit na galit sa kanya ngayon kasi si Marcoleta ang tinik sa lalamunan nila. Si Marcoleta at saka si BP Sara, yan dalawang tao na yan, ang tinik sa lalamunan nila para sila ay wala nang pipigil sa kanilang mga pagnanakaw. Si BP Sara at si Marcoleta, ang tinik sa kanilang lalamunan, sila ang magpapakulong sa kanila. Kasi malamang manalo si BP Sara pag hindi nila na-impeach. Mananalo po si BP Sara pag hindi nila natanggal sa pagiging Vice President at na-prevent nila sa pagtakbo. Okay. Eto po, ayun, naalala ko na. Eto malinaw bawal magregalo. Kasi congressman, yan yung sinasabi nila. Alam ni Marcoleta na siya ay congressman at that time. At alam ni Marcoleta na bawal magregalo. Bawal magregalo sa mga tao sa gobyerno. Tama po yun. Ako po ay dating tao ng gobyerno. Bawal po kami tumanggap ng regalo.
Okay. Lalo na kung contractor, etc. Eto ngayon ang tanong. Ombudsman din po nagsabi nito. Bawal tumanggap ng pera bilang regalo ang lahat ng public official. Maliban na lamang sa campaign contribution. So pwede kang tumanggap ng pera kung ito ay campaign contribution. Ano po ang ibig sabihin? Kung ang binigay po kay Marcoleta ay campaign donation o campaign contribution, pwede po niyang tanggapin dahil ito po ay para sa paglahok niya sa eleksyon. Yun pala yung exemption na ito ay dinonate para sa campaign contribution. Oh, ngayon, saan po ginamit? At sila din po ang nagsasabi. Yung nagpaparatang po kay Marcoleta, sila din po ang nagpapatunay na ito ay campaign contribution. Ang pagkakaiba lang, hindi po dineklara sa SOSE. Okay. Ngayon, eto na yung kasagutan na gusto nyong hintayin. Bakit hindi po dineklara sa SOSE? Sabi po ni Marcoleta, so, malinaw po na walang nakaw, malinaw po na walang corruption, malinaw po na walang ill-gotten wealth. Okay? Walang corruption, walang ill-gotten wealth. Yan po ang kinakailangan mong patunayan para mo sampahan ng yung tao ng kasong plunder, 'di ba? Malinaw din po na yung mga kaibigan niya ay hindi humihiling ng pabor kaya sila nagregalo. So bakit po nagregalo? Campaign contribution. So eto naman po ang sinasabi nila. Kung campaign contribution yan, bakit hindi nilagay sa SOSE at bakit hindi nilagay sa SALN? Kailangan sagutin natin yan para maliwanagan po sa inyo lahat. Hindi po tayo sigaw ng sigaw lang na binabaloktot nila ang batas o they are bending the law. Bakit po? Baka sabihin nyo, si Marcoleta rin, binibend yung law di ba? Okay. Makinig ka muna, Pandulan, bago ka magsalita. Ito yung paliwanag ni Marcoleta. Makinig ka, tapos tsaka ka sumagot pag mali yung paliwanag ko. Okay? Cool ka lang. Pareho tayo. Huwag niyong okay lang po yan. Bakit niyo po tinatago? Pinapaliwanagan nga natin eh. Gusto ko kasi siyang sagutin niya mamaya, magtanong uli siya pag hindi pa malinaw. Huwag niyo pong burahin kasi sinasagot ko eh. Okay. Sumaside daw ako. Ano po ang mali? Akusasyon nyo lang yan eh, na hindi dineklara sa SOSE. Correct. Wala sa SOSE. Bakit? Bakit po wala sa SOSE? May campaign period. Pag ikaw binigyan ka ng campaign contribution dun sa campaign period, idedeklara mo sa SOSE. Pag ikaw binigyan ka ng campaign contribution, wala pang campaign period, pwede mo siyang hindi ilagay sa SOSE. Okay? So binigyan siya January. Ang campaign period February. So pwede niyang hindi ilagay sa SOSE, wala siyang nilalabag. Bakit hindi niya nilagay sa SALN? 'Di ba? Pag binigyan ka ng January, ang SALN po, sinusulat po yan, dinedeklara yan SALN eh. Declaration, ang SALN po kasi is Statement of Assets, Liabilities, and Network. Kailan po dinideklara yung SALN? At the end of the year, December 31. Hindi ko alam kung may 31. Basta huling araw ng Disyembre. So January siya binigyan, pasok sana. Bakit hindi niya dineklara nung December 2025? 'Di ba? Bakit hindi niya dineklara sa SALN? Bakit mo idedeklara? Ang SALN po ay Statement of Assets.
Makukulit kasi itong mga to eh. Hayaan nyo lang po si Pandulan kasi pinapaliwanag ko sa kanya para sumagot uli siya. Paano natin mapapaliwanag kung nakumbinsi natin siya? Alam ko hindi ko siya makukumbinsi. Marindi man lang sana yung utak niya. Okay. Ulitin ko. Ulitin ko po Hindi po siya guilty dahil wala po siyang corruption at walang ill-gotten wealth. Ngayon, ang sinasabi nila technicalities, di ba? Bakit hindi dineklara sa SOSE? Bakit hindi dineklara sa SALN? Kaya sasagutin din po natin ang technicalities. Technicalities lang kayo eh. Kasi kung mahigpit tayo, magkano ninakaw ni Marcoleta? Plunder is pagnanakaw sa Tagalog. Pagnanakaw ng 50 million. Magkano ninakaw niya? Wala. Hindi yan yung usapin. May nagbigay sa kanya, hindi niya dineklara. O, di ba? Sinasagot nyo ng technical. Kaya sasagutin natin kayo ng technical. Ang mahalaga, walang ninakaw. Malinaw yan. Wala naman nagsasabi. Kahit po yung nag-aakusa sa kanya, hindi po sinasabing ninakaw niya. Ang sinasabi lang nila, may intention ka, masama intention mo kasi hindi mo dineklara sa SOSE. Dineklara niya nga sa programa pa Naririnig pa ng milyon-milyon. Ang SOSE, sino lang makakakita niyan? Comelec. Saan niya dineklara? Doon sa kanyang programa sa saganang mamamayan. Milyon-milyon nanonood. Naintindihan niyo po yung pagkakaiba? Wala po nagbibintang kay Marcoleta na siya magnanakaw. Wala. Yun yung sinasabi natin. Ngayon, balik natin. So sa madaling salita mga kapatid, technical lang, tinitechnical lang siya. Technical hindi natin. January nagbigay sa kanya. Actually, sabi nga ni Auntie Claire, kay Marcoleta namin nalaman yan, siya yung nagbisto sa kanya sarili. Kaya niya nga binisto kasi nga, paano, wala naman siyang ginagawang kasalanan kaya niya sinabi yun Okay. So, hindi pa po pasok yung campaign period kaya hindi po siya obligado na magdeklara nun. Okay, ikalawa, sa SALN. Para saan po yung contribution? Campaign contribution. Saan po gagamitin? Sa kampanya. Kung ginamit na sa kampanya, paano ilalagay sa SALN? Ubus na sa kampanya. Ang nilalagay po, December 31, 2025, ano yung asset mo? Kung naubos mo na yung niregalo sa'yo para sa kampanya dahil nagkampanya ka, wala ka nang ire-report na pera ron sa SALN mo. Naintindihan po ninyo? Kaya ito, sabi ni Marcoleta, ibabasura po to ng korte. Kasi wala po siya nilalabag na batas. Kaya kayo po, yung mga nakikipaglaban po, na lumalaban po para kay Marcoleta, nasa tama po kayo. Mapa kayo man ay Iglesia ni Cristo o kayo ay hindi Iglesia ni Cristo. Katulad po namin na hindi kami Iglesia ni Cristo pero kami po ay mga Duterte supporters na naniniwala sa pinaglalaban ni Marcoleta. Si Marcoleta na lang nga po. Sabi nga ni Senator Marcoleta, nagtataka siya bakit galit na galit sa kanya yung ombudsman. Samantalang pareho sila ng ombudsman, pareho sila dapat na naghabol sa mga magnanakaw. Totoo naman Nung blue ribbon si Marcoleta, yung blue ribbon si Marcoleta, siya po ang talagang naghahanap ng magnanakaw. Kaya po, para mawala na po, matpatahimik na nila. Kita nyo po, hindi na involved dyan si Lacson. Daldal pa rin ang daldal si Lacson. Sinasabihan niya pa, bilang Kabiteño, alam ko na hindi bibigay si Remulla sa rally ng iglesia.
Ano pang kinalaman mo dyan, Lacson? Bakit ikaw ang gigil na ipakulong si Marcoleta? Oh, malamang alam nyo na kung bakit. Siya yung gigil na ipatigil yung flood control Kunwari lang silang may iniimbestiga. Kailan po nakatakda yung susunod na flood control investigation? Wala nakatakda. Ibig sabihin, kaya lang sila nagsasalita na meron pang flood control. Kasi sumisigaw tayo, kailan kayo magpa-flood control investigation? Siguro napakalinaw na po nun. Kung teknikalidad po, kung akto po ng pagnanakaw ang plunder, labas po ang kinaso nila kay Marcoleta. Kung technical po, bakit wala sa SOSE? Nasagot na po natin yan. Bakit wala sa SALN? Sinagot po natin. Wala sa SALN kasi nagastos na yan nung eleksyon. Magastos po ang eleksyon. Kung gusto mong manalo, kaya ka po na nangangalap ng campaign contribution para manalo ka. Hindi po yung kaya po malinaw po kung bakit po sasabihin na nagtataka, no? Nagtataka raw ang ating pangulo. Bakit nagrarally Iglesia ni Cristo? Ito pa po, lahat po ng media minimenos po nila yung mga hindi man lang idugtong. Natutuwa po yung mga Iglesia ni Cristo. Nagpapasalamat po sila sa mga sumama sa laban nila. Yung media natin, talagang alam nyo na hindi bayaran. Mga hindi bayarang media. Talagang kasama sila. Tignan po ninyo. Eto na pulot-pulot ko lang. Galit na galit sila dahil nag-create ng traffic. Yun lang po sa kanila yung rally po ng Iglesia ni Cristo at kasama po ng mga Duterte supporters and allies. Ang nakita lang po nila doon, yung traffic na create nun. Halos nagwawala sila. May isa lang nga estudyante na, ewan ko kung nalito o ano. na nalit daw sa minalaki na nila. Isang malaki, isang tao. Ang laki na po ng issue na create nila doon. Pero tanong nyo po, pag bumabaha po sa EDSA, nagkukos po ba ng traffic? Konting ulan. Yung malakas, isang buhos ng malakas na ulan, may parte po na bumaba. Hindi po ba nagkukos ng traffic yan? Nagagalit ba yung hindi bayarang media? Hindi po sila nagagalit. Kasi hindi po sila bayarang media. Di ba? Halatang halata kayo. Ang nagkukos ng traffic sa EDSA, konting baha, cause ng traffic. Yung mismong traffic ng EDSA, bakit hindi kayo nagagalit? Araw-araw traffic dyan. Hindi kayo nagagalit, mga hindi bayarang media. yung mga hindi bayarang media, parte po yan ng narratives po nila. Kaya po, kung ideklara nila si BP Sara, kala mo, grabe magnakaw Magkano po ninakaw? Wala silang masabi. Paano? Bakit may regress payatos? Alam niyo po, ang paniniwala ko po, ang magnanakaw, strike anywhere yan. Ang magnanakaw po, hindi po yan namimili na nanakawin. Mga hindi bayarang media lamang ang naniniwala sa litanya nyo na ang ninakaw lang ni BP Sara, mga confidential fund. Pero yung mga lantad na pondo ng Vice President, kita nyo po, wala silang akusasyon sa lantad na pondo. Sino maniniwala sa inyo? Magnanakaw to. Pero ninakaw niya lang yung mga confidential fund. Ang magnanakaw po, walang pipiliin yan. Paano yung malantad na pondo katulad ng negosyo taday, libreng pasakay? Bakit wala po kayong issue? Yung pagtatanim ng puno ni BP Sara, bakit hindi nyo po ginagawan po ng issue na magnanakaw siya ron?
Kasi po, wala kayong makitang wala rin naman kayong nakitang ninakaw niya sa confidential fund eh. O, bakit po sa confidential fund po sila? Alam po kasi nila na si BP Sara ay isang abogado. Kung alam po nila na abogado si BP Sara, ano ngayon ba dong kung abogado si BP Sara? Alam po ni BP Sara na yung confidential fund hindi dapat pinapaliwanag. Bakit ayaw na lang niya ipaliwanag para tapos na? Kasi po kakasuhan siya nitong mga to. Sila rin magkakaso sa kanya. Bakit mo binubulgar yung confidential? Nakuha niyo po? Ano ba pinagsasabi nito ni Benji Bernardo at napakarami? Okay. Mahaba pa po yung usapan sana pero una magbibirada na tsaka mag-question and answer portion na tayo. Kasi hanggang 2:00 lang tayo dahil may birada agila pa eh. Hindi kami pwedeng